Hello, Cruelas Mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyang subscriber, thank you so much sa suporta. Umabot na tayo ng 8,000 subscriber. Maraming pong salamat. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Intro, pasok! Mabuhay, ola, sawadi ka, kung ano-ano pang pagbate. Maraming salamat sa inyo. At syempre, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung pinakamainit. Alexi May Brooks and Atisa Manalo. I-versus natin sila. Kung when it comes sa beauty, when it comes sa communication skills, when it comes sa pasarela, sa mga backstory nila, sino ang aangat at sino ang posibleng manalo sa Miss Universe Philippines 2024. At talaga yun ang pag-uusapan natin kasi talagang sila talaga yung matindi na yung pinag-uusapan ng madlang people at talagang hindi talaga sila papaawat. Siyempre, himay-himayin natin ang bawat aspeto kung bakit sila ang mananalo sa Miss Universe Philippines kasi nga mukhang sila pa lang yung confirm. Yung iba mukhang wala namang pasabog. So, tingnan natin, di ba? Malalaman natin mamaya, baka hindi naman talaga sila ang mag-represent ng Philippines ngayong 2024. Baka maligwak silang dalawa. Okay. Pero hindi naman. Tiwala ako na sa kanila. So far, sa kanila talaga nag-uungusan sila ngayon sa corona ng bonggang-bongga. Pag-uusapan natin ang beauty. Alexi May Brooks, Black Beauty, Atisa Manalo, mistisahin. Maitim, maputi, sino ang magwawagi? Diba? For me, para sa akin, nakadepende kung sino ang gusto ng organization or Miss Universe Philippines organization. Kasi sila ang nakakaalam kung ano ba talaga ang hinahanap ng Miss Universe Organization. Kasi yung Miss Universe Organization nakakaloka. Iba-iba. Iba ngayon, iba nung isang taon, iba bukas, iba sa isang taon, iba nung nakarang gabi, gano'n. Iba-iba sila ng hinahanap. Hindi talaga natin alam kung ano ba talaga ang hinahanap ng era na ito, which is JKN era. So, black, white. Alam nyo naman ako, I love black. Diba? Kakulay eh. I love morena beauty or black skin. And it's time. It's time na magpadala tayo ng black beauty sa Miss Universe Beauty Pageant. Kasi never pang nagawa ng Pilipinas ang magpadala ng black sa Miss Universe Beauty Pageant. Never in the history. At ang mistisa like Atisa Manalo, marami na tayong napadalang mga nagagandahan, nagmimistisahan at nagpuputian at nagkakabugan at mga nagbabarbihan na ipinadala sa Miss Universe pero hindi nagtagumpay. So, sino nga ba sa kanila? For me, when it comes sa beauty, I go for Alexi May Brooks. Maghain tayo ng bago, maghain tayo ng something diverse, something kakaiba sa Miss Universe para mapansin uli ang Pilipinas. For me lang yun ha, hindi ko naman inaaway si Atisa Manalo. Kung siya hindi manalo sa Miss Universe Philippines, di siya, wala namang problema. Support pa din. Ang pag-uusapan natin ngayon yung kanilang mga experiences. Atisa Manalo, veterana. Alexi May Brooks, fresh, bago, hindi, ano ba tawag doon? Hindi bilasa. Hindi ko naman sinasabing bilasa si Atisa. Ang sinasabi ko lang, Atisa Manalo, 2018 na, sikat na beauty queen. Alexi May Brooks, nung Sabado lang,
na sumikat na beauty queen. So, sino nga ba? Siyempre, lalamang sa akin yung experience nitong si Atisa Manalo kasi nakapag-compete na siya internationally, which is Miss International. Nakapag-compete na siya sa national pageant, which is Binibining Pilipinas. But, iba ang Miss Universe Philippines, iba ang kabugan, ibang bardagulan, iba ang mga challenges. Kaysa doon sa Binibining nga, paganda ka lang, mananalo ka na. O, di ba? So, sa akin, iba kasi yung experience ni Atisa Manalo kaysa kay Alexi May Brooks. Pero iba din ang maihahatid ni Alexi May Brooks when it comes na siya ang ipadala natin. Kasi nga fresh. Hindi na siya naumay sa kanya yung tao. Bago talaga. Bago at talagang pak na pak talaga yung talagang diverse talaga. Inclusive talaga yung eksena pag si Alexi May Brooks. Sa 'di ba? Pero hindi naman natin pwedeng matatawaran ang experience nitong si Alexi. Kasi nag-represent din siya ng Pilipinas, hindi nga lang sa beauty pageant, sa larangan nga lang ng sports. But still, alam niya kung paano ilaban ang Pilipinas. Yun yung gusto ko. 'Di ba? Alam ni Alexi May Brooks kung paano lumaban at magkaroon ng dedikasyon na ipanalo para sa Pilipinas yung corona. Same as nandito kay Atisa Manalo, alam na alam at alam niya kung paano trumabaho para ilaban ang Pilipinas internationally as a beauty pageant girl or a beauty queen. Ayun. So for me, sa experience mo kang lalamang itong Atisa pero konti lang dito kay Alexi May Brooks. Pagpuntahan natin yung com skills. Alam naman nating lahat, panalo yung Alexi May Brooks. Atisa Manalo, hindi ko siya sinasabing hindi siya magaling, magaling siya. Anya lang, hindi kagaya ng articulate ng isang to, hindi kasing relatable. Kasi kapag magsalita itong si Alexi May Brooks, sobrang relatable. Talagang, alam mong galing sa mahirap, tapos makaka-relate ka when it comes na magsalita siya. Talagang makikinig ka. Atisa kasi alta-altahan yung eksena niya eh. So, magaling din siya magsalita. Di naman problema yun. Sa Binibining Pilipinas, nung Q&A niya, hindi masyadong bongga. But I know, may ibobongga yun. Nung sa Miss International, maganda yung speech niya. Pero given speech na yun, may topic na sila doon. But no, hindi ko kino-condemn yung speaking skills na Atisa. Magaling din talaga siya when it comes sa mga interview. Kasi sa mga casual interview, kabugera din naman talaga siya sumagot. So, but, when it comes to com skills, dito ako kay Alexi May Brooks. Next, punta tayo dito sa Pasarela. Pasarela, sa opinion ko to ha, dito ako kay Atisa Manalo. Dahil sabi ko nga, experience na siya, alam niya na kung paano kaliwa, kanan, 10 inches pa yung takong niya, kakayanin niya. But still, dahil ibang kompetisyon yung nilabanan niya, pabebe, barbihan, kailangan niya talagang i-improve yung sarili niya para mag-fit dito sa Miss Universe Philippines. Si Alexi May Brooks, okay na ang ganyang ginawa sa Miss Iloilo 2024. Wala akong problema doon. As local pageant, kabog na kabog ang pasarela niya. But sa national pageant, hindi pwede. Hindi pwedeng ganon. Lambutan pa girl. May kunting pitik pa. Kailangan pang i-mold, mag-train ng mabuti para bonggang-bongga talaga. Pag lumaban at magsabong kayong dalawa ni Atisa, ay bardagula nang ang sinasabi. Dito ako sa pasarela kay Atisa Manalo. And then, the last but not the least, the backstory. Kung backstory ang pag-uusapan, dito ako kay Alexi May Brooks. Pinanganak sa Lebanon, lumaki sa Leon, Iloilo, pinalaki ng lola, OFW yung nanay, Black American ang tatay. Ang hirap, lumaki sa palengke, binubuli. Grabe yung pinanghuhugutan. Nagkaroon lang siya ng pera nung nagrepresenta siya ng Pilipinas sa high jump ng bonggang-bongga sa athletics. So, ayun, medyo naiangat niya yung buhay ng lola niya. Pero napakaganda ng backstory. Yun ang kinagandahan dito
kay Alexi May Brooks. Kay Atisa Manalo, wala masyadong backstory. Talaga lang namang magaling lang din naman talaga siyang beauty queen. Bonggang-bongga. Alam nyo naman yan. So, doon siya niligwak ng bonggang-bongga ni Alexi May Brooks. Ni Alexi May Brooks when it comes sa backstory. Panalo talaga itong si Alexi dan Atisa. So ngayon, pinagbe-versus natin sila. Sino nga ba ang lamang? Para sa inyo, sino ang lamang? Ang mistisa o ang black? O ang veterana o ang fresh? Diba? Alam na ninyo, i-comment down below lang ninyo ng bonggang-bongga. Pero at the end of the day, wala pala sa kanila ang magre-represent ng Pilipinas sa Miss Universe, no? Tumbling ako dito pag nagbe-versus ko pa sila. Pero gusto kong malaman talaga yung opinion ninyo. Yung black or yung mistisa or yung veterana o yung fresh at wala pang masyadong experience. So comment down below lang kayo guys. Maraming salamat sa support ninyo sa akin. For me, wala akong pipiliin. Kayo muna mag-decide. Basta ako, nilatag ko na yung dapat kong sabihin when it comes sa mga aspeto na beauty, experience, com skills, pasarela, and backstory. Nilatag ko lang, binigay ko ang opinion dito, binigay ko ang opinion dito. So kayo na bahala ano ba tawag yan? Realization. Kayo na bahala mag-realize or bahala na kayo magbinag-binag kumbaga sa Bisaya kung sino ang better sa akin. O di ba? Kahit sino man sa kanilang dalawa ang mag-represent ng Pilipinas sa Miss Universe, wala akong pag-iimbot at wala akong kontra at talagang susuportahan ko sila ng bonggang-bongga ng buong puso, kaluluwa ko sa Miss Universe Beauty Pageant. So, kayo naman, sino sa kanila ang deserve at manalo dapat sa Miss Universe Philippines, the black and the white? Comment down below. There you go. This has been Gaysel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam. Pasok outro.